Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Kailan nga ba masasabi na ang mga aircraft carrier na nakakalat sa karagatan ay sapat na upang masigurong ligtas ang isang bansa o ang puwersa nito sa mga pag-atake? Ilan nga ba ang kailangan upang manatiling dominante ang isang bansa pagdating sa karagatan? Para sa mga bansang walang kakayanan na magpakalat ng mga aircraft carrier upang bantayan ang kanilang nasasakupan, ang kahit isa o dalawang aircraft carrier ay mahirap na para sa kanila na panatilihin sa kanilang karagatang nasasakupan upang bantayan ang seguridad ng kanilang bansa. Subalit kung Amerika ang tatanungin, hindi sapat ang isa o dalawang aircraft carrier na bantayan ang kanilang interes sa karagatan. Para sa kanila, hanggat maaari ay magdagdag sila ng magdagdag upang manatili ang kanilang pagkadominante sa katubigan. Bilang kilala din naman ang Amerika na isa sa pinakamayaman at malakas na bansa sa buong mundo, may kakayanan naman talaga silang mag-deploy ng higit pa sa dalawang aircraft carrier kung nanaisin nila, at tila ito nga ang kanilang ginagawa. Noong isang araw lang kasi, muli na namang nagpakita ng pangil ang Amerika sa pamamagitan ng pagde-deploy ng 5 aircraft carrier sa Western Pacific upang ipakita sa ibang bansa, lalong-lalo na sa China, na dapat silang katakutan. 5 naglalakihang barko ang kanilang idineploy sa Western Pacific at sa ngayon nasa 12 na at sa ngayon nasa 11 na, suma total ang kanilang mga aircraft carrier na nakakalat sa iba't ibang panig ng mundo. Halos kalahati sa mga aircraft carrier na ito ay nasa Western Pacific, malapit lamang sa China. Ang kanilang USS Carl Vinson ay nakadeploy sa Guam. Ang USS Theodore Roosevelt nila ay nakadeploy sa bansang Hawaii. Ang USS Ronald Reagan ay nakadeploy sa bansang Japan, habang 2 pang aircraft ang hinahanapan pa nila na eksaktong pagdedeployan, ang USS Abraham Lincoln at ang USS George Washington. At muli, isa na naman itong hindi inaasahang aksyon mula sa Estados Unidos. Sa mga nakalipas kasi na taon, ang Amerika ay hindi nag-deploy ng hihigit sa 3 aircraft carrier sa Western Pacific. Pero bakit ngayon ay umabot na sa 5 ang kanilang ikinalat sa bahaging iyon ng karagatan? Ano nga kaya ang nais nilang ipahiwatig? Sa kasalukuyan, ang Estados Unidos ay sangkot sa 2 magkabilang digmaan na nagaganap sa mundo. Una, sila ang nagsisilbing financial support ng Ukraine laban sa Russia. Mula pa man nang magsimula ang pananakop ng Russia sa Ukraine taong 2022, hindi na mabilang na tulong pinansyal ang ipinaabot ng Amerika sa gobyerno ng Ukraine. Kaya naman dahil dito ay hindi ito ikinututuwa ni Vladimir Putin at gusto niyang tigilan na ito ng Amerika. Pangalawa, sinusuportahan din ng Estados Unidos ang Israel laban naman sa Hamas at sa mga rebeldeng grupo na suportado ng Iran, tulad na lamang ng Houthi at Hezbollah. Una nang nagbabala ang Houthi na kung hindi titigil ang Amerika sa kanilang ginagawang pangingialam sa away sa pagitan ng Israel at Palestine, ay tiyak na madadamay sila sa kanilang ginagawang kapangahasan. Subalit hanggang sa ngayon ay hindi pa din napipigilan ng US at patuloy pa rin ang kanilang ginagawang pagsuporta sa Israel. Present din ng Amerika pagdating naman sa komosyon na nangyayari ngayon sa South China Sea. Hindi naman na siguro bago, lalo na sa mga Pilipino, ang tensyon ngayon sa West Philippine Sea. Nagpakita na ng mga senyales ng mas lalo pang tumatas na tensyon sa South China Sea sa pagitan pa rin ng Pilipinas at ng bansang China. Ito'y bunga pa rin ng hindi matapos-tapos na iringan at agawan ng teritoryo sa bahaging iyon ng karagatan. Hindi pa din natatapos ang China sa kanilang ginagawang tila pambubuli at marami na ang nakakapansin na mas nagiging agresibo sila sa kanilang mga ikinikilos habang dumaraan ang mga araw, buwan at taon. Bukod sa Pilipinas, marami ding mga bansa na nakapalibot sa South China Sea ang nagiging kalaban ng China pagdating sa agawan ng teritoryo. Kahit na mismong International Court of Arbitration na ang nagsabi na walang batayan ng 9-dash line na pinagpipilitan ng China, tila walang pakialam dito ang China at pinagpipilitan pa rin sa kung ano ang nakasaad sa kanilang pinanghahawakang mapa.
Kaya naman dahil dito, to the rescue na naman ang Amerika at may daladala na namang saklolo para sa mga bansang biktima ng China sa South China Sea, kabilang na nga ang Pilipinas. Subalit sa ngayon, tila nauubos na ang pera ng Amerika upang pondohan ang kanilang mga ginagawang pagtulong at pagsuporta sa ibang mga bansa. Sa ngayon ay hinold ng US Congress ang request na aid ni Joe Biden, ang Pangulo ng Estados Unidos. Nagkakahalaga lang naman ito ng nasa $95 billion at ang aid na ito ay para sana sa mga bansang Ukraine, Israel at Taiwan. Subalit maliit ang tsansa sa kasalukuyan na makalabas ang aid na ito at maihatid sa mga bansang patutunguhan ito. Kaya naman marami ngayon ang nagtatanong, may tuturing pa bang reliable partner ang Amerika ngayon? Maaari pa rin ba silang pagkatiwalaan at hingan ng tulong ng ibang mga bansa gaya na lamang ng Pilipinas? Nakakabagabag na katanungan din ito ngayon para naman sa mga bansang nasa Southeast Asia na ngayon ay nakakaranas ng dalawang banta. Una ay ang panganib na mula sa pambubuli ng bansang China at ang pangalawa naman ay ang tila ginagawang pangamok ng North Korea sa pamamagitan ng paglulunsad nila ng mga missile tests. At dito na nga muling nag-flex ng military muscles ang Estados Unidos. Nagpadala sila ng 5 aircraft carrier upang sindakin ng China at North Korea. At syempre, ang mga aircraft carrier na ito ay hindi makakarating sa Asia nang walang kasamang ibang mga sasakyang pangdagat. Bawat isa sa mga ito ay may buntot ng mga frigates, destroyers at patrol boats. Imagine kung gaano kalakas ang lupon ng mga barkong ito. Sa makatuwid, ipinapamukha ni Joe Biden kay Xi Jinping na walang nagbabago sa kanilang lakas. Sila pa din ang Amerika na dapat katakutan at hindi basta-basta nagpapadaig. Subalit ang ginagawang ito ng Amerika ay sapat ba? May mga eksperto ang nagsasabi na ang aids at warship ay hindi sapat na pamalit ng Amerika para makatulong sa ibang mga bansa. Tulad na lamang ng mga naging ginawang aksyon ng 3 leaders ng mga isla sa Pacific. Ang 3 islang ito ay sumulat sa mga mambabatas ng Amerika, ang Micronesia, Marshall Island at Palau. Noong nakaraang taon ay nirenew ng mga islang ito ang kanilang kasunduan sa Estados Unidos na kung saan bibigyan sila ng aid ng Amerika at kapalit nito ay ang exclusive access ng Estados Unidos sa rehiyon. Subalit walang dumating na aid mula sa Amerika. Malaking halaga ngayon ang dapat na bayaran ng Amerika sa mga islang ito na hanggang sa ngayon ay nakabinbin pa rin at syempre, hindi masaya dito ang mga leaders ng mga isla. Narito ang kanilang mga naging mensahe. Malinaw ang mga mensahe na ito ng pagbabanta ng mga islang ito na kung hindi sila bibigyan ng aid na kanilang napagkasunduan mula sa Amerika ay maaaring mag-iba ang ihip ng hangin at sa kabilang banda na lamang sila kakampi. Syempre, sino pa nga bang kabilang panig ang kanilang tinutukoy kundi ang China? Para sa China kasi, wala silang tinatawag na Congress. Kahit anong oras na naisin ng Communist Party na maglabas ng pera ay nakakapaglabas sila agad-agad. Kaya naman para sa Amerika, ang pagde-deploy ng sangkaterbang mga aircraft carrier ay hindi makakatulong sa kanila sa pag-eengganyo ng mas marami pang bansang kanilang magiging kaalyansa. Hindi nila kailangang mag-display ng kanilang lakas kung sa kaloob-looban naman ay sirang-sira na sila sa ibang mga bansa. Pero kung tutusin, kahit paano ay makakatulong din talaga ang pagde-deploy ng mga aircraft carrier lalong-lalo na sa South China Sea. Malaking tulong ito para sa atin upang kahit paanong magkaroon tayo ng proteksyon mula sa pambubuli ng China, lalo pat ngayon ay palala na ng palala ang ginagawa ng China laban sa atin. Gayunpaman, sa ayaw at sa gusto ni Joe Biden, bukod sa pagde-deploy ng mga naglalakihang barko sa iba't ibang panig ng globo, ay kailangan din niyang gamitin ang pera ng Amerika upang mapasunod ang ibang mga bansa dahil kung hindi ay baka ibang bansa ang makinabang sa nasimulan niyang alyansa sa ibang mga bansa.